Yo, what's up mga pre? So, ito yung mga bagay na kailangan nyo ma-consider once na mag-work kayo sa cruise ship as storekeeper. So, itong video na ito is more on food and beverage storekeeper kasi dito ako may experience. And for me, also, yung food and beverage storekeeper is mas may pressure kesa sa hotel storekeeper. So, let's begin. So, yung una is inventory management. So, responsible ka for managing and maintaining yung mga supplies ninyo on board. So, depende kung saan ka na-assign. So, food and beverage or sa hotel like linen, toiletries, cleaning supplies, etc. etc. Nagkakandak din kami ng weekly inventory per family items. So, kung di mo siya matapos within that day, so at least yung family items na yon is nabilang mo na, and then the next day is another family items naman. So, kailangan din tally yung inventory mo from the system and yung physical. So, pangalawa is ordering at receiving ng mga supplies nyo. So, depende yan sa demand at consumption ng items. It's either fast-moving or non-moving items. Kailangan din dito is well-check ang mga items nyo physically, tsaka yung expiry date ng produkto. So, kailangan i-check nyo yung mga label ng products at the same time, kailangan nyo din i-check yung quality ng physical items na yun. So, pangatlo is storage and organization. So, kailangan malinis at organize ang items mo. For me, mas maiging nang naka-family by family yung items mo sa storeroom for you to easily to make inventory. So, bakit ko nasabi yun? Kasi mas madali nga naman magbilang ng produkto or yung items mo nang nakabay family by family. So, para sa mga susunod na araw, kung hindi mo siya matapos is iba naman na family items yung bibilangin mo. At syempre, hindi rin mawawala dyan yung FIFO or first in, first out. So, para ma-avoid din yung spoilage at expiry items na nasa likod. So, medyo mahirap to pag overstock ka at less ang space mo sa storeroom. So, pang-apat is quality and quantity control. So, kailangan knowledgeable ka rin dito. So, sabi ko nga kanina, di ba, kailangan pagdating pa lang ng stock nyo sa barko is you need to check it. Quality ng produkto, yung physical niya, at yung expiry date niya doon sa may label. So, nagka-conduct din kami ng weekly expiry date check, every family item. So, ayun, kailangan vigilante ka din kasi once na nagtrabaho ka sa storekeeper. So, next is documentation and records. So, dito you need to cooperate sa amo mo. So, first is documents mo yung fast-moving products mo. At yung pinaka-critical part doon is yung mga non-moving items at syempre yung slow-moving items. So, sa slow-moving items naman, pag medyo marami yung order ng amo mo, so dadami yung stock mo. So, tendency, mag-over ka ng items at probably magiging sakit to sa ulo by that time. So, overstock ka. At mabilis din nag-i-expire yung mga yon, like mga dairy products or cheese, and yung mga non-moving items naman is magkakos ng mga spoilage or may expire siya if hindi ito mare-report agad sa amo mo. Tapos yung sa mga cheese pa, additional ko lang, nagkakaroon ng mga fungus, molds like that kung hindi agad ma-consume. So, next natin is problem solving. So, kailangan din dito, lalo na sa sitwasyon na kulang yung items or may mga times na hindi dumadating yung items during loading time. So, much better to report to your supervisor about this problem, lalo na kung in demand yung items. So, in short, yung mga kailangan, lalo na yung mga important na kailangan talaga is like rice, water, some juices na requested ng mga passengers, mga ganyan. So, well prepared ka dapat kasi madalas nangyayari to sa barko. So, next is physical demands. So, hindi lang utak ang kailangan natin in this kind of job. Syempre, kailangan din natin na well-prepared yung katawan natin kasi more on buhatan moment ang ginagawa natin dito, yung trabaho natin. So, kailangan we have a lot of stamina para makatagal tayo sa trabaho at matapos natin yung loading. But I tell you, mas maganda na rin talaga na tumakbo ka every time for you build yung endurance mo and stamina na rin based to my experience. So, ang last natin is adaptability. So, sa barko, hindi po pwedeng babagal-bagal kasi fast-paced work nga ang trabaho natin sa barko, especially loading time. Kasi meron lang nakalaan na oras ang stay ng barko sa puerto, kaya need natin ng mabilisang trabaho para maipasok lahat ng mga items o product natin sa barko at walang ma-miss out. So, yan yung mga need nyo i-consider
bago kayo mag-storekeeper sa cruise ship. And the last is, if you finish your contract, I will say na spend a lot of time to enjoy every moment na nasa pamilya kayo. And also sa lupa. Dahil once nakatapa kayo ng barko is sandamakmak na stress. Hindi lang physical body kasi yung pagod eh. Kasama na din dyan yung utak. So, too much information, masakit sa ulo, at masakit din yung katawan nyo. So, sobrang hirap. Tapos yung contract pa is 8 months or more than pa. So, payo ko lang naman yun sa inyo. I hope na makatulong. Comment down below kung saan lugar kayo para malaman natin kung saan umabot yung video na to. And if may mga katanungan pa kayo, I will try to answer that if may time ako. Pa-follow na rin and thanks.